Hindi, the young guns will still be the young guns. Alam nyo naman, may opinion, may paninindigan. Saka kung ano na po yung ginagawa namin dito, wala pa naman pong impeachment noon, wala pa naman pong Quadcom noon. Basically, kung may issues po sa House at may issues for national government, even parochial, not only as mga humaharap po sa ating media, pati naman po yung mga ongoing na programs saka shows ng Young Guns, tuloy pa rin naman po. So basically, kung ano yung naumpisahan namin, yun pa rin po yung gagawin namin. No, yes, yesterday, early in the morning, after ng mga sorties namin sa distrito, kita kami, nagkaroon kami ng meeting regarding preparations for some of the secretariat. Nagkaroon ng konting meeting, tapos nagkaroon ng interview. Kami ni Pao, I think the same area kami na interview nung papasok, nadaanan kami, kaya parehas yung background namin ni Kong Pao. No, there was a meeting yesterday sa secretariat. Meron kasi mga prosecutors, tas meron din mga volunteer lawyers who would want to be part of the impeachment process. As far as we know, iba-iba sila eh. Actually, may mga kilala, merong mga hindi, less popular, but there were familiar faces that I saw dun sa lugar. In any case, hindi ko pa makwento muna kung sino-sino dahil hindi ko talaga kakilala lahat. It was initial meeting pa lang naman. Yes. Yung sa amin naman nila Kong Ernix, syempre nandun yung mga naging part ng Quadcom na Young Guns saka Good Government. Basically, we're there. Ano ba tayo doon pare? Parang support, moral support staff. Ganun ba? Hindi naman. Hindi, syempre katulong nila kami for possible na yung mga ganito, yung mga talking heads natin, mga for interviews. Nandun naman kami para at least alam namin yung mga mangyayari at posibleng mangyari. May pwede ba kayong i-share sa amin, like ano ba yung mga generally na pag-usapan, like mga scenarios, yung ganyan, what were tackled, tapos yung prominent, you mentioned prominent people, mayroon bang mga justices, meron ba kayong mga kinoconsult na ganun? Wala pang scenario building, wala pang nothing formal. So, parang meet the team, meet the group, parang ganoon lang. Nothing too formal. More on, yun nga, sabi ni Kong Ernix, meron yung mga nagvo-volunteer. Tapos, pero basically, in-house pa rin naman tayo. Tayo lang din yung mga nandun. First time din, sir, na kompleto ba kayo? Gano'n Hindi kayo? rin. Madami pong, yung iba out of the country, yung iba nangangampanya. Ako naman kasi, a few hours drive lang naman ako from Manila, so mas madali naman na makabiyahe. Rosalicas from UNTV. I-follow up ko lang, nabanggit kasi ni Kong Ortega na yung Young Guns, yung yung support group, yung usually nakikipag-participate sa good government and Quadcom hearings ang support group nitong prosecution panel ng House for the impeachment trial. Tama po ba? Hindi, the young guns will still be the young guns. Alam nyo naman, may opinion, may paninindigan. Saka kung ano na po yung ginagawa namin dito, wala pa naman pong impeachment noon, wala pa naman pong Quadcom noon. Basically, kung may issues po sa House at may issues for national government, even parochial, not only as mga humaharap po sa ating media, pati naman po yung mga ongoing na programs saka shows ng Young Guns, tuloy pa rin naman po. So basically, kung ano yung naumpisahan namin, yun pa rin po yung gagawin namin. Not only in terms of yung issues natin na like yung impeachment, ganun. Basta kung ano po naumpisahan ng Young Guns na trabaho, follow through pa rin po kami kahit na kampanya, kahit na meron na po tong issues ng impeachment. Basically, what we were doing from the start, yun pa rin po ang gagawin namin. Just to add sa sinabi ni Kong Pao na generally speaking, yung Young Guns kasi parang magkakaibigan yan eh. So if we hear something na pagkwentuhan,
sumusupport kami sa isa't isa eh. So, pag nagpunta si Pao, for example, sa isang meeting, daan din kayo dito. So, privy kami doon sa mga nangyayari. Mahirap din kasi, like ngayon, nakaharap kami sa media. Hindi namin alam kung ano yung nangyayari. And it's not just about impeachment, no? It's more of any national issues that bilang representante, bilang congressman, na dapat maalam kami sa mga current events so we can handle things in our level. At syempre, well-informed kami para yung sa constituency namin na ano namin yung mga pangangailangan din nila. Thank you. Some of the young guns are part of the secretariat. Hindi mga secretariat hindi naman po kami part ng secretariat. Siguro tutulong-tulong lang. Nagjo-joke lang kami na secretariat kami kasi nga more on ano kami. Siyempre dapat updated kami sa mga nangyayari. Hindi ko naman masasabing spokes kasi parang wala naman akong karapatan maging spokesperson. Although alam ko na ako ang darling of the media sa mga young guns. Self-proclaimed. Self-proclaimed yun na hindi sila nagdub sa akin. Saka malakas yung dating. Sorry pare. Pero yun nga, syempre dapat informed po tayo and if given the chance, halimbawa, nag-push through na tong impeachment, kung bibigyan kami ng upuan sa loob ng Senado, syempre gusto rin namin na ma-experience saka makita live in living color na nandun po tayo. So you're expected to attend the meetings of the prosecution panel every time they meet regularly? Hindi naman, pero syempre may mga meetings po na hindi naman siguro kami dapat kasama. Pero as much as possible, gusto naman po natin updated tayo. Kasi ang trabaho po niyang congressman, dapat alam po ng mga taga-district namin kung ano nangyayari. Well-informed sila. And alam nyo naman po, sa mga lugar natin, mahilig sila sa storya. Mahilig sila sa, kumbaga, sa latest. So, dapat alam din po ng taong bayan. Tsaka ma'am, if I may add lang po, yung whole processes na nangyayari ngayon sa Congress, like for example, not just impeachment, but kasali impeachment, nakakatuwa na naaaral natin yung proseso pag nangyayari. Minsan kasi nangyari years ago, 5 years, a decade ago, minsan nakakalimutan na natin yung proseso eh. O kami, even if we're part of Congress, we would want to brush up on the process itself, yung step by step, para nalalaman namin, hindi kami yung tolongges, so to speak. Matanong ko na lang din po, hindi po ba kayo nag-aalala na baka po mawala ng jurisdiction ang 19th Congress regarding po dun sa impeachment complaint? Kasi si retired Supreme Court Associate Justice Ascuna made a statement saying that if hindi po nakapag-acquire ng jurisdiction yun pong 19th Congress at sisimula na yung 20th Congress, mawawalan po ng effectivity yun pong mga signatures nyo dun po sa 4th impeachment complaint. May mga iba-iba kasing opinion patungkol dyan. Pero sabi ko nga po, hindi naman kami abogado ni Kong Ernix. So definitely there has to be jurisprudence on this or kaya magkaroon ng nagkakaisa na ruling para dun sa kasi may mga legal opinions may iba-ibang opinions So until na maumpisahan to, hindi pa natin masisigurado kung ano nga po yung estado ng comment na yon. So, I guess they have to make a ruling on this. Supreme Court po ba o ang Senate ang kailangan magkaroon ng ruling? In-house yun so Senate first nasa kanila na rin lang yung bola. So, sabi ko nga, hindi natin masasabi hanggat hindi na po naumpisan kasi mahaba po yung proseso niyan. Hindi naman po impeachment agad So, marami pang administratibo na kailangan ayusin.